Okay, hello, good day to you, Aquarius. This is your reading for the next month. No, so we're gonna be looking your past, present, and future here. No, so for guide, please. So, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. Okay, so sa past mo, we've been seeing the Nine of Pentacles, no, which is a very self-sufficient energy. Uh, and you're very independent and your recent past. Ito rin siguro yung last time mo, no? Yung last month mo, no? Then may Knight of Cups ka. Parang this is emotional opportunities or sabihin natin Prince Charming mo is coming towards you, no? Tell us more. So the Nine of Swords, medyo you're bothered, clarified by the Nine of Pentacles, Ten of Pentacles. Wow, a good sign actually. And the Death, which is transformation. And the Hangman. So the way we're seeing to your reading sa susunod na buwan din, no? Pero I just wanted to look up din tong ano, tong top of the deck mo is Wheel of Fortune. So we'll explain that later. And you have here the Nine of Pentacles. I could get din something about your recent past. Tignan natin ang recent past mo. Very confident ka. Parang nag enjoy ka naman sa iyong fruit of labor. Sa mga pinaghirapan mo, no? And mga August din, nakikita natin paparating sa'yo si Prince Charming mo o yung hinihintay mo. At baka rin ang no contact is mag-respond sa inyo, no? Yung mga nag-aantay ng no contact kasi some love is coming towards you. Kita natin. So, the Nine of Pentacles dito, parang you've been seeing dito na napakagandang beginning ng iyong buwan. Parang you're thinking of a long-term stability din pag na-connect sa Ten of Pentacles, no? So, kinarify ng Nine of Pentacles, ito yung about sa family mo na parang gusto mo maging stable or sabi mo na iniisip mo rin na parang nag-iisip ka rin ng isang business para sa matagalang business na magiging matatag. Yan ang goal mo, yan ang pinaplano mo, no? The Nine of Pentacles dito, ito yung parang sinasabi na parang you are shaping yourself, no? Parang sabihin natin yung how you treasure yung sarili mo, inuuna mo yung sarili mo. Kumbaga ipa-prioritize mo yung sarili mo because alam mo na masyado kang napagod, you work hard sa ano na yan. So parang i-enjoy mo rin, no? You are treating yourself also, so marami ka ring sigurong uh, sabihin natin na baka maglabas-labas ka or let's say you're gonna be blowing out your family and friends, no? Talaga mag-enjoy ka sa iyong susunod na buwan. Or sabihin natin, ispolin mo yung sarili mo, bibili ka siguro ng isang brand item para ano, parang talagang I think that is your goals this coming month sa'yo, no? Napakagandang senyales itong 9 and 10. Parang you're not just only thinking sa sarili mo, but also iniisip mo rin ang pamilya mo, no? Or ang sabihin natin karelasyon mo. At expect din na you are manifesting na isang career,
na magiging actually parang family business. Then ang one of your main goal na asahan mo na maaring mangyari, no? And pagdating sa pag-ibig, nakita natin na naghahanap ka na ng partner na makakasama mo for the rest of your life. Ayaw mo na ng laro, gusto mo na ng seryosohan, parang gusto mo na lumagay sa tahimik, or sabi mong gusto mo nang i-upgrade ang inyong relationship sa susunod na buwan, kaya maaring sabi mong yayain mong mag-propose ka rin, or sabi mong yayain mong magsama kayong dalawa maski hindi pa kayo kakasal. But everything is building some cooperations, or sabihin natin lahat dito is family, ano, no, parang thinking of your own family rin, no. And nakita din natin dito na you might be also offering love, sabihin natin na ayaw mo na rin patagalin, kumbaga talagang it's either na may proposal ka rito, or sabihin natin manliligaw ka, no? Some of you na para sa mga single or may liligawan ka, no? Kumbaga very big transformations ang nangyayari sa iyo. Parang even actually when it comes sa work at saka sa iyong career, no? Sa iyong work career at saka sa iyong love life, parang balance parehas ng tinatahak, no, which is growth. And then itong nine of cups na to, parang nagkakaroon ka rin ng ano ng sabihin natin kung single ka, may new romantic interest ka, or yun nga, baka mag-propose ka, paplano mo sa itong sa susunod na buwan. At saka maraming opportunity na paparating sa iyo, no? Means na talagang ano rin, sabihin natin na aligning ka sa iyong path now. Parang tinatahak mo yung talagang kaya mo, ikasasaya mo, no? Para para yung kumbaga talagang uulad, no? May nakikita rin tayo dito. Because the death is something is about to end and new beginning will come. So meron din sabihin nating may magtatapos na isang relationship din, may broken, sabihin natin may mag-divorce din or may magi-split din sa susunod na buwan. So this is general reading, no? Sa susunod na buwan, maaring makipaghiwalay ka o siya makipaghiwalay sa iyo. Bakit? Why? Because you're Prince Charming and the person who is really meant to you is parating na. No, darating sa iyo sa Agosto. And or sabihin natin is tinatalikuran mo na rin yung pag-ibig na tingin mong walang patutunguhan, or sabihin mo na larong pag-ibig, parang you are closing that door na and you are looking forward, naghahanap ka na talaga ng matatag na relasyon, or it's either na siguro kung two-timer ka, mamimili ka na ng pinaka-taong gusto mo talaga when it comes sa love mo, no? Kumbaga, talagang tatapusin mo ang relationship kasi nga you are thinking about your future, you are thinking about your legacy na rin, parang you wanted to start a new family, no, which is a good sign. And then actually makikita mo rin dito na itong death, no, parang ito yung ka-clarified ng Nine of Swords. So ito yung parang transformations is paparating na sa'yo, ang pagbabago ay parating na sa'yo, but pero hindi ganong kadali, medyo maiinis ka, may anxiety or depressions na mararamdaman sa susunod na buwan. Yes, kumbaga kailangan niyang pagbabago na yan para sa ano, no, para sa iyong paglago, pero medyo mahihirapan ka. It's either na kung gusto mo mag-quit sa mga bisyo, parang mahirapan ka because you're gonna be experiencing withdrawal. For insight, inom, sigarilo, ikupit mo na. Parang talagang medyo yung withdrawal is the very hard na ano, no, na stage na i-withdraw yung mga toxic na substance sa katawan mo. Medyo mahirap ang process na yan, pero so far nakita natin kaya mo, no? Kumbaga talagang iiwan mo na yung sabihin natin immature na ginagawa mo rin, no? Parang makikita mo na there's a lot of changes na mangyayari sa physically to you and emotionally also. Naging mapapansin mo very matured ka, no?
And ito ring death, ito yung nag-signifies ng ano eh, no? Ng parang, yun nga, na yung kailangan na itapon or i-let go. Kasama na dyan yung mga dating relationship na hindi naging successful, yung mga sakit na loob na nararamdaman sa ibang tao, yung mga ng mga parang tingin nyo ng api sa inyo, parang ano no, inililet go mo na, parang hindi ka na focus diyan compare sa dati na talagang focus ka kay gusto mong gumante, gusto mong mag ano, mag no, gusto mong magpasikat sa kanila, gusto mong gumante, hindi ka papatalo. But now, no, parang nakita natin yung maturity mo sa susunod na buwan, which is beautiful, no? So itong hangman naman, following the death, kumbaga ang hangman, ito yung sinasuggest ng parang sa oras ng ano mo, ng sabihin natin na, yun nga, you're letting go something na, andyan yung mga presiso na makakari kang makaramdam ng anxiety or depressions. So, lahat ng mga active na, no, parang sinasabi, kailangan din muna na period ng suspensions or let's say na sacrifice and gaining for a new perspective, no? Kumbaga, makikita mo sa sarili mo na nasa limbo ang energy mo. Parang yung actions mo is pati natitigil or patitigil or sabihin natin pa stop, no? Parang tapos pag stop titingin ka ng panibagong path or panibagong angulo, no? So ito yung sinasabi sa iyo na konting hindi mo kailangang just stay put. Talagang we need to compromise sa pagbabagong to. Sa pagbabago lalo na sa para sa ikabubuti mo, no? So medyo tiis lang ng konti, no? Kumbaga, i-surrender mo lang, no? Let it go. Let the universe under the rest. Parang ganon, no? So, nakikita natin dito, overall sa'yo, itong susunod na buwan mo, Aquarius. So, you likely be moving from a place of independent at pagiging kontento, no? Sa paghanap ng malalim na isang stable na communication or connection. So, itong Knight of Cup, ito yung sinasabing panibagong romantic opportunity sa iyo na darating or ito yung importanteng emotional na upgrade. It's either na magyaya kang pakasal or sabihin mong magsama kayo. Ayan yung baka mag-propose ka or you're thinking na mag-propose ka or somebody, pwede pong magpalit ang energy. Baka nakukuha ko rin yung energy ng persons ninyo, no? So, kayo na pong bahala. Just get some insight on this, no? Pero ang nakita natin, future card nyo, you have the Death and Hangman. So, ito yung path ng stable love na kailangan i-let go para maging stable ang past relationship mo. Kumbaga, linisin mo yung puso mo, tanggalin mo na yung sakit na loob, magpatawad ka na, parang gano'n, para dumating tong bago. Or para mas lalo kang, parang mas marami pang dumating, hindi lang blessing sa pag-ibig, pati blessing na rin sa career mo, no? Or kailangan mo rin na, ito yung sinasabi na, i-re-evaluate mo ang bagay-bagay, or sabihin natin, may konting pagtitiis ka rin ding sasapitin when it comes to enduring siguro sa pagkakonect mo sa gusto mo. Medyo kailangan din ng pagsisikap, no, para when it comes sa iyong relationship para makuha mo rin ang pinaka gusto mong mangyari sa karelasyon mo or sa relasyon mo. So sa career mo nakikita ko rito, nakapokus ka naman na parang something lasting at gusto mo yung secure, parang yan yung papalunuhin mo sa susunod na buwan na gusto mo isang matatag, no? Kanina rin nasabi ko na earlier, at posibleng ito na yung magiging pagkakitaan mo, no? Hanggang sa mag-asawa ka na, hanggang bumuo ka ng pamilya na magiging, so this expect success, no? So nine of cups could be, sabihin din natin baka may offer na job din sa'yo na talagang align sa fashion mo, na talagang magugustuhan mo, na talagang darating yung talagang mararanasan mo yung creativity.
no? Talagang makikita mo na excited ka rin, makikita mo rin na yung very ano ka, hindi ka napapagod, you are really full of creativity rin, no? Tsaka lahat ng skills mo nagagamit mo, no? So, baka yung job na yan offer. So, pay attention on that. And, meron din tayong ano dito, nakita natin, sometimes din, so, sa susunod na buwan din, parang yan din yung period ng reflections mo is very crucial para sa pag-uunlad ng iyong future career, no? So it seems na ang iyong next month actually, ito yung very importanteng period na kung saan may internal processing ka, or especially na you are moving towards buildings ng isang very stable na foundations when it comes to love and career. Gusto mo strong foundations, no? Even though na may anxiety, but these transformations is ang ultimate outcome niyan is towards sa growth mo, no? So may kakaramdam ka ng konting anxiety and depressions, that is para sa pagbabago na hindi natin maiiwasan, because you are time to grow. You are parang yan yung time mo na dapat ka nang mag-matured, no? Or sabihin natin, because that is ano yan yung inevitable na, no? So magantay lang kayo ng persons when it comes to love life. Expect na somebody is coming to you towards towards you, whether ito yung no contact or yung taong inaantay ninyo, o kayo babalik sa persons mo. Talaga nakita natin is yung malaking pag-unlad mo sa isip, sa salita at sa gawa, no? Parang gano'n na nakikita natin. Big improvement sa iyo. And parang lahat kaya mong lusutan actually, no? Pero tatandaan mo itong sinasabi ko, no? Merong kailangan i-let go ang mga hindi na natin tingin mong hindi na actually useful sa iyo. Ayan yung mga ayan yung sakit na naramdaman mo dati. It's about time to forgive and let go. Mag-give way ka sa taong paparating na to, no? Be fair sa taong paparating na to, dahil ang taong ito is actually siya na yung baka magkatuluyan na kayo, no? So we're getting the energy of earth sign here, Scorpio energy, na maaring sila rin yung ano sa'yo. We also have here Pisces, Cancer, Scorpio. Nakikita natin very actually balance, no, ang transformations mo, because it's not only sa love life but also pati ang career mo, no? So hindi naman lahat blessing talagang bago ka umunlad talaga may paghihirap na mararanasan, or bagong makuha yung strong foundations na gusto mo, no? Kailangan din ng konting tiis at perseverance, at yun nga sabi ko, uh, just be calm, no? Pero nakita mo yung transformations na lahat is magugulat ka, you made that actions, no? Sa susunod na buwan mo, no? Itong parating na buwan mo. So kung kailan mo nakita ang video ito yung susunod na buwan mo, no? And this could be that time din na sabihin natin na ganda, ito rin yung take back your power. Kumbaga, kumbaga you're taking back your power now. Parang sabihin natin, you hold your own destiny, you're shaping it, no? Parang lahat is inaano mo na talaga. Sabihin natin is
pinapakita mo na kung sino ka talaga, no? Then sa Tuesday, then expect there's maybe darating ang persons mo that month of Tuesday. Make sure din na be creative ka, do the things that you want. I-please mo ang sarili mo. You could go to the restaurant, eat your favorite food, or pwede sabihin natin na mag-yoga ka, mag-attend ka ng dance class. Ay yung sabi na sa Tuesday, you need to be creative, no? And that's I'm not sure kung ang basta sa Tuesday something things to happen. And then we also have kaya pala ayan yung kaya pala umiiral ang ito pala yung new emotional venture mo na bagong reawakening sa when it comes sa yung love life. Ayan, Cupid arrow strike, no? Kumbaga talagang it's about time na rin siguro na talagang dapat lumagay ka na rin sa ano no, sa pamilya, magkapamilya ka na because maybe that's your heart's yearning. Sabihin din natin parating na tong persons mo, no? Pinanana ni Cupido, no? So let go of something that you think it doesn't helping you anymore, no? Okay, so I hope you like our reading. So if you're new to our channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Thank you po and God bless you.